So ang daming mga balita ngayon tungkol sa mga tariffs ni Trump. Alamin natin ano ba yan at ano ba ang epekto dito sa Pilipinas. So ano ba muna ang tariff? Ang tariff po, import tax. Ibig sabihin, kapag may papasok na goods sa atin, dinadagdagan ng tax ng Pilipinas yan para mas mahal sila pumasok. Bakit nila gagawin yan? Gagawin nila para mas competitive, no, yung ating local market, mas pipiliin natin. Halimbawa, sabihin natin merong galing pork, no, na galing China, no, papasok sa atin. Tapos sabihin natin mura lang, papasok 200 pesos per kilo. Sabihin natin ang bentahan natin dito sa local market 300 pesos per kilo. So ang gagawin, magi-impose ako ngayon ng 50% tariff, no, doon sa mga papasok na pork para maging 300 pesos per kilo. So magiging competitive yung ating local market. At syempre, mas pipiliin ng mga consumers natin dito yung local farmers, no, yung local produce natin. Yung dagdag cost na yon, syempre, magiging revenue ng government, no? So, mainly, yan ang purpose ng tariff. So, in addition to that, ginagamit din to for trade negotiation. Sabihin natin, o sige, babaan ko yung taripa ko, pero bilhin mo yung ibang goods ko. So, mas okay yun for trade. At the same time, ginagamit din siya pang-punish ng mga ibang bansa. Yung ginagawa ng US, dun sa mga kalaban niya, tinataasan yung tariffs para humina yung ekonomiya nila. So, punta tayo dun sa ginawa ni Trump noong April 2, which is nag-impose siya ng reciprocal tariffs, no, across the whole world, no, kasama ang Pilipinas. Ang reciprocal tariffs, ito yung kumbaga tinatapatan mo yung tariffs ng iba. Kumbaga, you tax us, we tax you. Parang ganun yung mangyayari. Kung titingnan natin dito sa Pilipinas, mataas ang ating tariffs against the US. We actually impose 34% on average sa US goods. So, kanwari, merong import na galing US, most of the time, 34% ang dagdag na tariff doon. So, ang ginawa, nag-impose din sila ng tariffs against us na 17%. So, maapektuhan ba tayo dito sa Pilipinas? So, kung titingnan natin yung numbers, we have around 13 billion pesos, no, na yan yung trade natin with the US out of a little over 100 billion. No? So, this is 2023 data. So, ang mainly tatamaan yung industriya natin sa electrical at saka electronics na export kasi roughly nasa mga 6.5 billion pesos yun. So kalahati nung trade natin with the US are mostly that. So yung mga local companies natin na nag-export sa US, no, ng electrical at saka electronics, pati yung mga ibang businesses na sumusuporta sa kanila, yun yung tatamaan. Most likely, they will face lower demand. So hihina yung benta nila. Pwede sila mag-layoff, medyo mawala ng trabaho yung mga nandun sa ganong industriya. Unless ma-shift natin yung mga goods na yun na ibenta natin sa ibang bansa. So kung may alam dito kung ano mga companies yung tatamaan, please comment below para may idea din yung mga kasama nating nanonood. So will it affect the whole Philippines? Hindi naman masyado. No? Mainly yung industry na yan, but we will also feel yung effects na medyo magmamahal ng konti yung mga ibang presyo dahil doon. Especially the ones that are coming from the US. So ano sa tingin nyo ang mga dapat nating gawin na steps, no, para ma-uplift natin ang Philippine economy and to counteract yung mga negative effects ng mga tariffs na yan? So comment lang kayo. I'd like to hear from you as well.